Proverbs chapter 2 verse 3. Ganito ang nasusulat. Unahin po natin ang Proverbs verse 3. Oo, kung ikaw ay dadaing at magbubulay, ay tataas mo ang iyong tinig sa pag-unawa. Kung iyong hahanapin siya na parang pila, sasaliksikin mo na siyang parang kayamanan na natatago. Kung magkagayon, iyong maunawa ang pagkatakot sa Panginoon, masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan sa kanyang bibig, nanggagaling ang kaalaman at kaunawaan. Kanyang pinagtataglay ang matuwid na magaling at karunungan. Siya'y kalasag na sa nagsisilakad sa pagtatapat upang kanyang mabantayan ang mga landas ng kahatulan at maingatan ang daan ng kanyang mga banal. Kung magkagayon, maunawa mo ang katuwiran at ang kahatulan at ang karampatan, oo, bawat mabuting landas, sapagkat karunungan ay papasok sa iyong puso at kaalaman ay magiging ligaya sa iyong kaluluwa. Last verse, kabaitan, pagbabantay sa iyo, pagkaunawa ay mag-iingat sa iyo. Pupunta po tayo ngayon sa awit, verse 2 ng 53. Tinunghan ng Diyos ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sinumang nakakaunawa at umahanap sa Diyos. Kaya ganda nito. Bawat isa sa kanila ay tumalikod. Sila'y nagkakasamang naging mahari. Walang gumawa ng mabuti. Wala kahit isa. Wala bang kaalaman ang mga manggagawa ng kasamaan? Na siyang kumakain ng aking bayan, tila kumakain ng tinapay at hindi nagsisitawag sa Diyos. Verse 5, Dooy nangapa sa malaking katakutan sila na hindi kinaroroonan ng takot sapagkat pinangalat ng Diyos ang mga buto niya at tumangtong laban sa iyo. Iyong inilagay sila sa kanila sapagkat itinakwil sila ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, dakilang Diyos, nagagalak po kami na pag-aralan ng iyong salita minsan pa. Pagpalain mo ang iyong lingkod ng ibayong karunungan at kaalaman. Pagpalain mo po ang aming pag-aaral. Ama, ilagay mo sa iyong labi sa labi ng iyong lingkod ang salita mo at ilagay mo sa amin unawa ang iyong salita upang aming maunawa at ipamuhay. At kami ay magtatagumpay sa bawat sandali. Magagalak ka sa amin sapagkat ang salita mo itatanim namin sa aming puso at ipamumuhay araw-araw. Kung magkagayon, magiging matalino ka. Iyong karangalan naman sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Tayo po makakaupo na. At nais ko pong mag-aral tayo ngayon sa paksang knowledge of God, kaalaman ng Panginoon. May nagsasabi, paano mapupunta sa atin ang kaalaman ng Diyos, tayo tao lang? Ito yung malaking pagkakamali sa unawang noon. Ang Diyos ay maalam, ang Diyos ay alam niyang lahat ng bagay, at ang tao walang kaalaman. Wala. Ang tao ay mangmang. Mula pa sa pasimulan, nung linikha ng Diyos si Eva, si Adan at si Eva, linikha na sila. At sinabihan ng Panginoon Diyos na huwag nilang gawin yaon yung bawal. At yun ang kanilang ginawa. Kung alin ang bawal, yun ang kanilang ginawa. Kasi nga, ang tao ay mangmang. Unang utos kanilang ginawa. Kasi nga, ang tao hindi kagaya ng Diyos. Kaya gusto ng ating Panginoon sa ating aralin ngayon, magkaroon tayo ng kaalaman ng Diyos. Tayo'y tao ng Diyos. Kinakailangan tayong maging matalino gaya ng ating Panginoon Jesus. Ang katalinoan ito ay gusto ng Panginoon Diyos Ama, Panginoon Jesus at Banal na Espiritu ay maalaman natin. Sabi nga ng Bible, have mind of Christ.
magkaroon tayo ng kaisipan ni Kristo. At kung may kaisipan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng aral nito, kahit kailan hindi ka mabubuwal, hindi ka magkakasala, hindi ka madudulas sa kasalanan. Sapagkat maalam ka, lalo tayo na may takot sa Diyos, kailangan alam mong kakambal ng takot. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nakatatak na yan sa atin. Kaya tingnan ninyo ang gawa ng ating Amang Banal. Gusto niya tayo magkaroon ng banal na takot sa paggawa natin ng katakutan sa paglalakad natin ng katuwiran at tayo natatakot sa Diyos. Napupuno tayo ng kaalaman. Lamang, hindi ito pansin ng marami. Dahil nga, inahalagahan ng tao ang kamangmangan. At bagay na ayaw ni Father God. Nagdamdam si Father God kay Adan at kay Eva sapagkat sinuway sila. Ngayon, ang tao, ang sabi ng Ama, gaya na natin. Alam na niya ang mabuti at masama. Alam na. Kasi nga, ginawa ni Adan at Eva yung masama. Pero tayo, nalaman natin na hindi dapat gawin ang masama, kundi ang mabuti at tama. Kaya nga, naglagay ang Panginoon ng pastor, ayon sa Jeremias, naglagay ng pastor upang siyang magturo sa congregation. At kami yon. Hindi bawat isa ay tinawag ng Panginoon upang mag-preach. Bagamat sinabi ni Father God ay ginagamit ko ang gusto kong gamitin. Tinatawag ko ang gusto kong tawagin at pinagpapala ko ang gusto kong pagpalain. Sino ang mga ito? Kung gayon, pastor, kahit pala hindi na ako magiging tapat kay Lord, total, tawagin niya ako o hindi. Hindi ko alam, wala akong katiyakan. Mali. Isipin natin si Jacob, isang matalinong pagpapasya ang ginawa ni Jacob. Nang malaman ni Jacob na ngayon ay Israel, matindi ang pagiging panganay. Siya'y nagnasa na kunin ang pagiging panganay kay Esau. Sapagkat alam niya ang unang pagpapala ay nasa panganay. At hindi ito pinangalagahan ang pagiging panganay ni Esau. Ginawa niya itong walang kabuluhan. Pinagpalit niya sa isang kasiro ng ulam. Pagkain. Hindi pinggan. Kasi sabi ni ako, hindi lang bibigyan kita iyong lahat ito sa isang kondisyon. Kung ibigay mo sa akin ang iyong pagiging panganay, iyon na ang lahat ng ito. Itong hindi na pag-unawa ng maraming mangangaral. Kasi may nangangaral ngayon na si Jacob ay masama at ang kanyang nanay ay masama. Kasi inagaw nila ang pagiging panganay at saka dinoko nila si Isaac na kanilang ama. Dinoko nila. Hindi totoo yun. Ang Panginoon, tinitingnan niya ang ating puso o isip at puso pananalita. Matalino si Jacob, nakita niya binaliwala. Binaliwala. May binaliwala pagiging panganay. May isang teacher na sa Concepcion na hindi nakakapasa sa board exam. Ilang beses na nag-attempt na makapasa, hindi nakapasa. 3 times na yata o 4 times. At siya'y aking kinausap. Naalala mo, sabi ko, noon katulad mo rin yung isang teacher sa Concepcion, miyembro natin. At siya'y pinag-pray ko, 4 times na exam hindi nakapasa. Pero nung nag-pray kami, nakapasa siya. At pagkatapos niya nakapasa, nagtuturo na, pumunta siya ng ibang bansa,
at hindi na siya nagturo. Ang taong ito, sabi ko, pinabayaan nila ang pananampalataya kay Lord sa Christ the Center. Binaliwala yung aming turo sa matagal na panahon na sila aming tinuruhan at sila'y umalis sa church. Naging, hindi ko alam. Hindi mo naman sinasabing naging mayabang sila o baka yumaman, hindi naman. Basta nagkaroon ng ibang pananampalataya. Siguro. Sabi ko, itong taong ito, hindi pinangalagahan ang aking pananalangin sa kanya. Sabi ko, subukan mo minsan pa. Yung pagpapalang binigay ko sa kanya, kukunin ko. Ibibigay ko sa iyo. Alam nyo, ino-honor ni Father God yun. Kami lingkod niya. Sabi ko, kukunin ko. Ibibigay ko sa iyo. At kami po ay nag-pray. Alam ko makakapasa ang taong ito. Amen. Kasi, at ang taong ito na kinunan ko ng blessing, binaliwala niya, at ito'y mag-aakuha darating ang panahon. Alam ko, magsisisi sila. Matindi po ang pagtawag ng Diyos at ang tinawag ng Diyos ay na ating Ama ay ino-honor niya. Lalo na kung siya ay nagtatapat sa Panginoon. Amen. Itong si Jacob, pinangalagahan niya ang pagiging panganay. Itong si Esau, ginawa niya walang kabuluhan. Kaya, nagkasundo sila. May usapin sila. Nagkasundo sa isang pagkain. Aanin ko ang pagiging panganay kung ako naman ay mamamatay. Ganon kamangmang si Esau. At maraming Kristiyano hindi pinangangalagahan ang pagtawag ng Diyos. Kaya panganay, kaya tinawag upang maging Kristiyano, tinawag upang maging lingkod ng Diyos, hindi ito pinapangalagahan ng marami. Bakit nga sila'y lahi kasi ni Adam at ni Eva sa pasimulan? Tayo rin lahi ni Adam at Eva, pero nung naging lahi tayo ng Panginoon, naging pamilya tayo ng Panginoon, ay naging matalino tayo. Wala na sa atin yung kasalanan na mana kay Adan, kamangmangan na mana kay Adan at Eva. Yung pagsalungat sa utos ng Diyos, hindi na natin, wala na yun, nakalag na tayo nang tinanggap natin si Jesus Christ bilang ating Diyos at sarili tayong pagligtas. Amen. Ganyan dapat ang ating isipin. Huwag nating ipagpalit ang Panginoon sa bagay na material, kundi pangalagahan natin. Ang sabi po ng awiting kanina, siya'y walang pasimula, walang hanggan, makapangyarihang Diyos. Nagagawa niya ang lahat ng bagay basta na ipakita mo na ikaw ay nagmamahal sa Kanya, mahal mo siya, may banal na takot ka, may pagsunod ka sa Kanya. Alam niya ang lahat ng ating kailangan. Kailangan maging matalino tayo gaya ni Jacob. Amen. Sabi nga ng Panginoon Diyos, yung aral nung nakaraan, na ako rin na nangaral, ang sabi niya ngayon, nanaig ka sa Diyos at sa mga tao. Ganong kagaling si Jacob. Kaya sabi niya, ang nag-iisa kay Christ, naging binhi ni Abraham sa pagpapala. Yung pagpapala ni Abraham, napunta kay Isaac, napunta kay Jacob, ngayon napunta kay Aurelio. Amen. Napunta sa Christ the Center. Amen. If you believe, say amen. Amen. Kasi nga, yung pagtawag ng Panginoon naputol, yung tunay na pagtawag. Kasi sila po na tinawag ng Diyos nung una, lumalakad sila sa kahatulan ng Diyos. Kaya nga, bagamat hindi na rapture ang iba, pero agad binuhay ng Panginoon. Amen. God is good. Kaya mga iniibig, tingnan natin, pinagpala ng Panginoon si Jacob. At ako'y pinagpala rin na bilang tayo, na bilang ang inyong lingkod sa mga binanal ng Diyos at lumalakad sa Kanyang kakatulad. Ako'y lumalakad, kayo'y lumalakad ngayon sa kakatulad ng Diyos. Si Abraham, Isaac, and Jacob, lumakad sila sa kakatulad ng Diyos.
Kaya sila'y pinagpala ng gusto hanggang sa sila'y wala ng sukat paglalagyan sa sobrang pagpapala. Ganon, binuksan kong muli yung God's blessing na yon sa mga true servant of God. At ginawa ko kung ano ang ginawa nila. Nagpakasakdal ako sa harap ng Diyos. At kayo rin. Kaya pinili tayo ng Amang Diyos. Kaya tinatanggap niyo yung papuri natin dahil ang ating puso ay malinis, walang pakunwari. Bakit? Ako'y nangaral sa inyo na masakit, sinasaktan ko kayo talaga upang kayo ay magdamdam sa inyong pagdarandam. Dahil matalino kayo, malalaman nyo kay sama ko palang tao. Nasaktan ako sa araw ni Pastor sapagkat totoo yun. At ako'y hindi totoo. Pero yung mangmang, sinaktan mo ako, aalis na ako sa church na ito. So, bakit? Mangmang siya. Kaya, tinawag ng Diyos ang bawat isa upang siya'y matuto ng tama, hindi yung mali. Kaya ako, baligtad ako sa mga iba. Sinasaktan ko kayo talaga. Pag matigas ang ulo mo, dinediretso kita. Kasi yung ibang mga pastor, takot sila na mawalan ng miyembro. Ako, hindi ako natatakot. Kung ayaw ng miyembro ang katotohanan, malaya siya. Masakit sa akin. Matagal ko siyang inaalagahan, tapos nawala. Kagaya ng ibang umalis dito. Pagkatapos nilang naturuan ng marami at napunta sa ibang lugar, wala nang pakialam. Nagdamdam ako kasi nangihinayang ako. Sayang yung tinuro ko sa kanila. Pero ganun talaga. May taong pinagpapalit ang Panginoon sa pagkain. Sa kayamanan. Sabi pa nga nung isang miyembro sa konsepsyon, itong mga taong ito mahilig, may kayabangan talaga o mayabang talaga. Nang sila'y yumaman, at sabi nila ay pagka kasi nagkakalob ang mga ito, pinapakita sa iba mga panalo. Habang ako'y nangangaral, sinabi ko sa aking aral doon, nung ako'y pumunta sa konsepsyon, yung nagbibigay ng ano ba tawag ko? 5-6. Yan, 5-6. Sabi ko, hindi yan sa Diyos. Masama yan. Huwag niyong gawin yan. Huwag kayong magbigay ng 5-6. Ibanganap buhay na lang. At kung nabalitaan ko ang inyong trabaho ay hindi nyo ginagawang mainam, hindi kayo nagtatapat. Kasi po yung taong ito, nabalitaan ko sa mga kapatiran, pag kinatay yung baboy, kulang na lang pati kuko, isama doon sa kanilang ginigilid. Oo, yun ang sinabi nila sa akin. Pati yung parang agiw, na taba-taba parang agiw, lahat yan. Walang natatapon daw. Ang natatapon lang yung buhok at saka kuko, ipin ng baboy. Sinusumbong nila sa akin, matubig. Sabi ko, kailangan ang Kristiyano, malinis siya, pati yung kanyang business. Paano kung ipag-pray ang maraming business? Paano kung ipag-pray na kayo yayaman kapag nagbibigay kayo ng 5-6? Nagdamdam sila, umalis sila sa church. Sabi niya, pinaparinggan ko daw sila. Ayaw nila. Hindi ko pinararing, hindi ko ugali magparinggan o magparinig. Dinidiretso ko. Mangangaral ako Hindi nila matanggap, umalis sila. And then sinabi nila, nung umalis kami sa Christ the Center, lumamang kami. Sabi ko, tingnan natin. Inaabangan ko ngayon. Kahit kailan, hindi itataas ni Lord ang mga taong palalo, kundi kanyang binabagsak. Amen? Kahit kailan ang matatapat ang kanyang itinataas. Kaya, ang tao'y mangmang. Kaya dumating ang Panginoon upang tayo magkaroon ng knowledge from God. Ito'y importante. Malalaman mo ang ibang Kristiyano kung gaano sila kataas sa faith. At makikita mo sa kanilang pananalita, kalayo, napakalayo na natin sa kanila. Alam ko ito, pati mga pastor.
Ang daming pastor ngayon nangangaral ng babasalan. Napabayaan talaga. Wala na, pasimulang aral. Ito yung sinabi ni Pablo. Gusto ko pa yung pakainin ng matigas na pagkain, pero hindi nyo kaya hanggang ngayon. Kasi nga, kahit si Pablo, marami siyang mali sa kanyang aral. At ito ay nakikita ko, madami siyang mali. At ito ay hindi nakikita ng iba. Amen. Ang dami lang namatay sa mga paniniwala sa aral ni Pablo. Marami na. Yung mga taong hindi gumagaling, ang justification nila dahil sa kakulangan ng faith at kaalaman sa salita ng Diyos, kulang ng katalinuhan. Marami nang namatay. Inalagahan nila yung sinabi ni Pablo na ako'y nananalangin sa Diyos 3 times a day upang maalis ang ating sakit. At sinabi ng Panginoon sa akin, anak, ang biyaya ko sa iyo sapat. At sumagot si Pablo sa kanyang pangangaral at sabi niya, kaya ang sakit na ito nagsilbing pamalo sa akin ni Satanas upang wag akong magpalalo. Kaya yung dating kasama ni Ma'am Lea, mayroon siyang sakit sa balat, hindi gumaling. At si Puy punta sa akin, nag-request ng prayer. At kami nanalangin. And then sinabi niya, hindi pastor, kaloob ng Diyos sa akin ito, tatanggapin ko. At ba't pa siya nagpapapray? Useless. Bakit nangyari yun? Kamangmangan. Kaya ang sakit na yon, kalooban ng Diyos daw sa kanya. Kaya siya, tinatanggap niya ang sakit na yon hanggang sa siya namatay. Hindi gumaling. Bakit? Wala silang salita ng Diyos. Mamang sila. At hindi tinuruan ng pastor kasi takot sila na mawalan ng miyembro. Ayaw nilang magdamdam. Kabaliktaran. Kailanman ayaw ni Satanas na tayo'y maging banal. Gusto ni Satanas tayo'y mayabang, palalo, sinungaling. Walang mabuti kay Satanas. Walang mabuti kay Satanas. Kahit kaunti, wala. Pero sinabi ni Pablo, nagsilbing pamalo ni Satanas sa akin ito upang wag akong magpalalo. Maling paniniwala, interpretasyon, napakalaking mali. Kaya kinapapahamak ng marami. Tinanggap niya. Hindi pwedeng paluin ni Satanas ang mga anak ng Diyos. Kahit kailan. Napagtagumpayan na ni Lord pati kamatayan upang tayo rin ay huwag na mamatay kung may faith ka. Lahat ng ito napagtagumpayan niya. Lahat ginawa ng Panginoon para sa atin. Lamang maging matalino tayo. Kailangan titindig tayo sa paniniwala sa kanyang salita. Walang karapatan ang demonyo. Tandaan nyo, pag panal ka, hindi man makalapit ang demonyo. Pag nagkasakit ka dahil sa iyong pagkakasala, magsisi ka at huwag nang ulitin. Panghawakan mo yung kanyang salita na ang Panginoon ay nagpapagaling dahil sa kanyang sugat, kayo'y nagsigaling. Hindi sinabing kayo'y gagaling, nagsigaling. Kaya ginawang past tense ni Lord, sa gayon, sa oras na kailangan mo ito, kapatid ko, magagamit mo. Pero huwag ulit-ulit ang kasalanan. Kaya sabi ni Lord, sa isang taong nagkasala, sa yung pinapatay nilang nangalo niya, sabi niya, kung ang sinumang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato. Natagpuan nila ang kanilang sarili, makasalanan sila. Walang banal, walang sakdal. Pero nang dumating si Jesus sa atin, nakita ko yung sinabi niya, ngayon hindi lang kita hahatulan, sabi niya sa nangangalan niya. Pinatawad niya, pero huwag ka nang magkasala uli sapagkat mas masama ang mangyayari sa iyo. Ito yung pagkakamali ng marami. Inuulit-ulit ang kasalanan. Ang Diyos hindi napapabiro. Kaya isa puso ang kabanalan
Gawin natin matapat ang ating puso at ang ating pagsunod sa Panginoon. Huwag natin gawin walang bahala. If you believe, say amen. Verse 2. Tinunghan ng Diyos ang mga anak ng mga tao mula sa langit upang tingnan kung may sinumang nakakaunawa. Brother and sister, tingnan natin ito. Gusto ni Lord maunawa tayo sa kanyang salita. At ayaw niya tayong maging mangmang, kaya kailangan magkaroon tayo ng knowledge of God. Amen. Gusto ni Lord maalam tayo at marunong sa kanyang salita. Huwag tayong magpakamamang upang huwag tayong maligaw ng kalaban. Gaya na nangyari sa maraming panahon, ang daming nangamatay sa pagkakamali, sa pagsunod kay Pablo. Maraming magandang salita si Pablo, sinusunod natin, pero yung mali niya hindi. May kapalaluan si Pablo. Ako, sabi niya, nag-aanap buhay ako para ayaw kong pabigat sa mga miyembro. Baliktad sa gusto ni Lord. Nung matanda na siya, hindi na makapaghanap buhay, naghahanap ngayon ng tulong. Wala na ba tumutulong? Anong ginawa niya? Ako niya ay naging dukha dahil kay Kristo. Kayo'y mayaman, ngunit kami dukha, sabi niya. Kayo'y matatalino, kami mga mangmang. At kami naging panoorin na sa libutan. Mayayaman kayo, kami mga dukha. Inuulit ko yun. Nagja-justification si Pablo. Pero bandang huli sabi niya, nung iniwan na siya, saan ako nagkamali? Magkaroon man kayo ng 10 guro, iisa lang ang inyong guro, ako lang, na tunay na guro. Saan ko kayo dinaya? Maliban sa hindi ko sinabi sa inyo ang katotohanan. Patawarin niyo ako sa bagay nito. Yun. Inamin niya yung kanyang pagkakamali. Pero ayaw kong magkamali. Ayaw ko kayong mapahamak. Kaya gusto ni Father God sa ating life forever, ito'y sinabi ko sa inyo. At gusto ni Father God, happy tayo. Gusto niya na yayaman tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Mayaman na kayo sa faith ngayon. Maalam na kayo. Kaya sinabi niya kanina, binigay na ng Panginoon. Ilang beses niya sinabi ito para matandaan natin. Ako'y naniniwala, tinanggap na natin ito. Nagsisimula na. Nagsisimula na ang pangako ng Diyos sa buhay natin. Amen. Kaya kayo po, lalo kayo mga kabataan, pagkatandaan nyo, ang mundo ay masama. Makamundong tao, mga kabataan ngayon, wala ng paggalang. Pagmasdan lang po ninyo, masalubong mo yung mga teenager o mga bata, ikaw ang iilag, hindi sila. Pagbawalan mo, hindi ka pakikinggan. Sabi nga ni Ma'am Leia, napakasama ng mga bata ngayon, sabi niya. Yung mga pupil ko ngayon, binabawalan ko, hindi ako pinapansin. Sabi ko sa kanila, magwalis nga kayo. Ba? Walang tumindig, sabi niya. Kung ayaw niyo, ako magwawalis. Nagwalis siya, hindi siya pinalitan. Napasubo si Ma'am Leia. Ganun na ngayon, ganun na ang mga kabataan natin. Ngunit, huwag tayo. Iba tayo. Ibayin natin ang pagiging Kristiyano. Atin ang pangako ng Diyos. Maiiwan ang mga yan. Masusunog kasama ng mundo ng sanlibutan. Dahil susunugin ng Panginoon ito, lilipulin niya ang mga tao. Pero tayo hindi. Amen? Ang sabi pa ng mga na Kristiyano, kayo pong nakikinig, kapag sa inyo po ang pananalitang ito, kung tinuro ng pastor ninyo na kayo na nakikinig ng ibang church, na lahat ng tao ay mamamatay, nagkakamali ang inyong pastor. Kahit kailan hindi sinabi ni Lord Joe, sinabi lang ni Pablo yun. Lahat tayo ay mamamatay at bubuhayin ng Panginoon. Huwag kayong maniwala sa ibang salita ni Pablo. Sinabi ni Jesus, yan, hindi lahat ay mamamatay. Sino paniniwalaan mo? Si Lord o si Pablo? Noon, nagkaroon kami ng diskusyon ni Pastor Graham kasi nga palagi kami nananaliksik. Sabi ko, anak, yung aral mo ng isang araw, remind kita, si Elijah, hindi siya nag-pray
upang umulan. Dahil sabi niya sa sulat ni Pablo, at si Elijah ay nag-pray ng 7 times at dininig ng Diyos. Tama. Sinabi yun ni Pablo, nakasulat sa Hebreo. Pero ang sinabi ni Father God kay Elijah, Elias, maganda ka. Sabihin mo kay Jacob, maganda rin siya. Upang hindi siya madatnan na malakas na ulan, sapagkat ako'y magpapaulan. Noong sinabi ni Lord, tanghaling tapat, walang ulan. Sinabi ni Lord kay Elijah, magpapaulan na ako, tatapusin ko ng tagtuyo. Sinabi ni Elias kay Hakab na hari, maganda ka na sapagkat uulan na. Ang ginawa ni Elias, pumunta sa bundok at ilinagay niya ang kanyang tenga doon sa pagitan ng kanyang ita. Nung wala siyang maririnig, tumindig siya, sabi niya sa alipin niya, may nakikita ka bang anuman? Wala. Muli na naman inipit ang kanyang tenga. Ganun lang, inipit niya, nakikinig. 7 times yon o 6 times. So, yung ikapito, sinabi niya, may nakikita ka bang anuman? Sabi ng kanyang alila, mayroong isang kasing laki ng aking kamao na ulap. Sabi niya, ayan na, sabihin mo kay Jacob, umalis na siya. Baka patot na siya, mapigil siya ng malakas na ulan. Nag-pray ba si Elias? Brother Rebel, nag-pray ba? Hindi. Pinakikinggan lang kasi sinabi ni Father God sa kanya, Elias, magpapaulan na ako. Bakit ka pa mag-pray? Sinabi na ni Father God, magpaulan na. O, kung mag-pray ka, Panginoon, ano ba, ngayon sinabi na ni Father God, binigay na niyang pagpapala. Panginoon, makapagpay sa akin, pagpalain mo na ako, mayayaman na ako, Panginoon. Marami akong utang, marami akong babayar. O, anong dapat natin gawin? Kasi pag ginawa mo yun, di ba sinabi ko kanina, magpakatulig lang tayo. Purihin niyo akong mahina, na malinis na puso. Pinagpala ko na kayo. Maghintay lang tayo. Habang tayo naghihintay, purihin ka, Panginoon, sa iyong salita. At ako'y nananalig ang salita, may katotohanan. Binigay mo na, nasusulat, wala doon sa earthing, wala kang pangako na di mo tinupad, sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Amen. Ganon. Magpuri tayo. Salamat, Panginoon. Rich na ako. Rich na ba tayo, Brad? Huwag na kayong mamili ng damit sa ukay-ukay. Huwag na kayong mamili ng sapatos sa ukay-ukay. Practice na natin. Amen. Bigyan natin karangalan ng salita ng Diyos. Anak niya tayo, hindi na tayo pulubi, brother and sister. Tapos na kahirapan eh, brother Ige? Noon, mangmang tayo, wala pa tayo sa pagkakatulan. Pero ngayon, tingnan ninyo. Tingnan ninyo kalalagay nyo ngayon. Napakalayo na natin. Pero bagamat hindi pa yan, sapagkat hindi pa tayo milyonaryo talaga, yung iba milyonaryo na, darating tayo doon. Bakit? Pastor, pwede ba yan? Tingnan ninyo. Ano sinabi ni Lord? Ayoko kayong maging buntot. Gusto ko, tulo kayo. Ito ang sinasabi ko, kinalulungkot ko, sabi ni Father God. Mas magaling sa anak buhay ang mga anak ng kadiliman kaysa sa mga anak ng kaliwanagan. Ako'y nagdamdam doon sa aking sarili, hindi sa Diyos. Ganun pala ang tao. Kailangan palang tao ay maging matalino, maalam. Ang pagpapala ay nakaredy na. Dahil sa kamangmangan, kawalan ng kaalaman, yung mga strategy ba? Akala ng iba, halimbawa itong buhanan na ito, binili ko ito, let's say, 5,000. O let's say 1,000. Then, may bumibili, tinatawaran ng 900. Ay, pinili ko yan. Sabi niya, 110. Sinobrahan. Nagsinungaling na. Hindi ganon. Kailangan pag nagtitinda ka, natural makinapang ka.
Pero huwag mo sabihin yung puhunan mo, binili ko yan, itong puhunan ko, ganyan, hindi man totoo. Huwag mo na sabihin yung puhunan mo. Magkano ba gusto mong ibenta? Yun lang. Binibenta ko ito, kapatid, 1,000. Period. Ngayon, pwede pang ganito na lang. Tumatawad ng konti, nasa iyo na yun. Amen! Nasa iyo. Pero huwag mong ibigay sa puhunan. Pag binigay mo yan sa puhunan, lugi ka. Kung nasisira na, pastor, hindi ko pa ibibigay, sira na. Ba't mo naman ibibenta yung sira? Di po ba? Di mare? Kawawa. Kung hinihingi niya, sige, pero huwag mo nang ibenta. Kailangan maanan tayo. Gusto ni Lord, matalino tayong lahat. Kasi, tingnan ninyo, sinabi na, rich na kayo. Amen. Ang sabi ng verse 4, wala bang kaalaman ang mga manggagawa ng kasamaan na siyang kumakain ng aking bayan, ni tila kumakain ng tinapay at hindi nagsisitawa sa Diyos? Halimbawa, ako may napansin ako sa mga manggagawa. Linibre natin sila ng pagkain at merienda. Pero walang lumapit sa amin. Salamat, pastor, linibre mo aming pagkain at merienda. Sabi niya dito, kumakain kayo, hindi man kayo nagbubulay o nagpapasalamat sa kaloob ng Diyos sa atin. Di ba? Wala man. Walang nagsasabi, pastor, mataas na po yung sahod namin, pero pinamimerienda mo kami, binibigyan mo kami panggas. Walang nagsabi, pastor, iba ka. Madaming mga tao nagpapagawa, hindi man ginagawa ito. Ikaw, libre merienda kami, pagkain at panggas pa. Pastor, kailangan pa ba sabihin? Yes! Kailangan, ipapatid mo, may utang kang loob, marunong kang magpasalamat na sa gumawa ng mabuti sa iyo. Purihin ang Diyos, pastor. Ang dami pong pribilehiyong ginawa niyo sa amin. Pagpalain po kayong lalo. Hindi ba maganda yon? Pero yung, manalangin natin. Kaya lahat ng nagtatrabaho, tinuturuan namin maging Kristiyano o mapanalangin. Mga iniibig. Ngayon pa, pasalamatan na natin si Father God. Una, ginawa niya tayong matalino. May pastor kayo na nagtuturo upang maging matalino sa bagay na ito. Sa inyong profession, kayo matalino. Hindi ko kaya yan. Hindi ko alam yan. Pero ang usapin natin, Word of God. Amen. Kagaya ko, huli ako sa technology. Meron na akong kompleto na. May bago akong cellphone. Regalo lahat, iPhone pa. Regalo po yan. Meron na akong iPad, tablet, iPhone din. Sesera na ako muna eh. Sabi ko, hahabol ako kasi naiiwanan na ako sa technology. Kaya ngayon, mahabol ako, binibilisan ko yung takbo ko. Para maging mabilis, nagpa-practice na ako ito, tuwing umaga, tumatakbo na ako sa para makahabol. Ang ibig ko sabihin, kapatid, pinagnanasahan ko yung dapat kong magawa. Ayokong maiwanan. Amen. Kasi gusto ni Father God, ulo tayo. Amen? Kaya yung iba sabi niya dito, doon nangapapa malaking katakutan sila na hindi kinaroroonan ng takot sapagkat pinangangalat ng Diyos ang mga buto niya at umahantong ang laban sa iyong inilagay sila sa kahiyan sapagkat itinakwil sila ng Diyos. Kapag hindi po tayo faithful kay Father God, matatakwil tayo. Kaya yung mga miyembro ko, kung kayo'y tapat, mag-abroad kayo, gusto nyo, nasa inyo yan. Pero huwag nyo kalimutan si Father God. Huwag nyo kalimutan ang inyong pagiging Kristiyano. Na kayo'y miyembro ng Christ the Center. Maalam kayo. Huwag nyo pabayaan siya. Sapagkat nasusulat, kung pababayaan nyo siya, ay pababayaan kayo.
Masakit yun. Di po ba? Hindi ko kayo binabawalan mag-abroad. Yung anak kong Eldred, nag-abroad na naman. Pero sabi ko, anak, ang gawin mo mula ngayon, pinagsabihan ko po siya, tinuruan na maigi, maganda ka kung paano ka maging totoong Kristiyano. Baguhin mo talaga yung sarili mo. Pinangaralan ko po siya ng matagal, na-late pa siya sa kanyang biyahe. Di ba rin na-late? Mga iniibig, lahat tayo kailangan magiging kapakinabangan kay Father God. Kapag tayo may takot sa Kanya, magiging matalino tayo, magkaroon tayo ng Kanyang kaalaman. Kaalaman na ang mga anak ng Diyos gusto niya bago darating yung rapture. Makita ni Father God, manahin natin ang lupa. Gusto ni Father God, manahin natin ang lupa. Kasi lahat ng kabuhayan galing sa lupa. Galing sa lupa. Walang bagay na kinakain ng tao na di galing sa lupa. Lahat ng material na gaya ng bakal o lahat ng mineral o ng lahat ng ginagamit natin, kahoy, lahat, mineral, lahat ng yan. Amen? Ginto, pila, bakal, gasolina, lahat ng yan, mineral, galing sa lupa. Gusto ni Lord, magmana tayo ng lupa. Kaya ngayon, nagdaramdam ako pagka dumating yung mga ibang foreigner na pinipili yung kalupaan natin. Nalulungkot ako. Nagagalak naman ako pagka ang Pilipino bumibili ng maraming lupa, lalo na ang Kristiyano. Alam niyo ba, kagalakan ko sa inyo, ako po talagang inuulit-ulit ko, nagpipray ako sa inyo, isa-isa. Hindi po gabi-gabi, mapagod po yan eh. Yung mag-pray kang straight na 1 hour, magpuri ka ng 1 hour, tapos mag-pray ng 1 hour. Tagal-tagal din po yun. Kaya ginagawa ko, twice a week. Twice a week. Sa ibang paraan, binabanggit ko, ganito na lang, yung pamilya ng kapatid na divine na yung lingkod. Yan. Yung pamilya ng kapatid na ama. Ganun po, yung pamilya ng bawat. Ang pamilya ni Doña Matilda, yan. Ganun ang pag-pray ko. Kasi alam na ni Father God yun. Pero twice a week binabanggit kong isa-isa ang inyong pangalan. Ang inyong pangangailangan. Yung divine protection nyo. Pinagtatagabilin ko ni Father God. Yung promotion ninyo sa inyong buhay. Hindi kinakalimutan niya. Yung divine protection, lalo kung hindi kinakalimutan, pati yung mga anak nyo. Alam nyo, tawag ko sa mga anak nyo, pati yung mga apo ko sa kanila sa pananampalataya. Wala kang papabayaan, Panginoon. Pagkilala mo ang iyong pag-ibig sa kanila. Sapagkat sila'y tinuturuan kong mahigi at sila'y naniniwala at sumusunod. Walang mababalian ng buto sa kanila. Nasusulat yan sa mga tunay na matuwid kay Lord, walang mababalian ng buto. Amen? Walang madidisgrasya sa trend. Walang trend dito. Balik po tayo sa ating aralin. Ganyan po ang gusto ni Father God. Exodus chapter 18 verse 20, sabi niya ganito. Ituro mo sa kanila ang mga palatuntunan at ang mga kautusan at pakilala mo sa kanila ang daan nararapat na lakaran at ang gawang kanilang nararapat na gawin. Ito yung sinabi ni Father God. Kaya tinuturo ko ngayon. Sinabi niya noong pamanguna, ito yung tagubiling mahigpit ni Father God kay Moses na pinakatagubilin niya, sabi niya, at ituro mo sa kanila ang mga palatuntunan at ang mga kautusan. Ipakikilala mo sa kanila ang daang nararapat lakaran at ang gawang kanilang nararapat na gawin. Ano po yung nararapat na lakaran? Kahatulan, kasasakdalan. Pabayaan natin yung ibang mga pastor, ibang Kristiyano, nobody's perfect. Walang matuwid na tao. Bakit, kapatid ko? Lagi sinasabi walang sakdal na tao. Nobody's perfect. Paborito yan. Agad sinasagot siya pag nalaman, ano bang turo sa Christ the Center? Perfection. Nobody's perfect. Mali dyan si pastor.
Alam na sila'y mga mamang, kahit pastor. Kristiyanong mamang, ang kanilang pastor ay pag sinabi yun, mamang din. Mulat sa Paul, nung ilubog ng Panginoon itong mundo, at nang pagkatapos ng paglubog, anong ginawa ni Noah? Unang ginawa, naghandog. At sabi ng banal na kasulatan, sapagkat si Noah ay natagpuan ng Diyos na isang taong sakdal sa kabanalan at katuwiran. At siya'y hindi pinatay, kundi iniligtas siya sa pamamagitan ng taong. Tingnan ninyo, kaya na siya'y nag-alay sa Panginoon, tinanggap ng Panginoon ang alay ni Noah dahil siya'y sakdal. Kaya nung nagandog kayo dito, kapatid ko, ng salapi, sapagkat wala nang hayin ngayon hayop, kundi salapi, tinanggap ni Father God yun. Pinag-pray ko yun. Inandog nyo yun mula sa inyong puso. May ganti yun. Makikita nyo kung paano gaganti ang Panginoon. Kaya huwag nyo kalilimutan pagka kayo'y nasa taas na at sasabihin nyo, Pastor, naalala mo ba yung turo mo noon? Binabanggit ko ito sa Panginoon at siya'y pinupuri ko at ngayon, Pastor, nandito na ako sa kalalagayan nito. Salamat sa turo ni Pastor. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita at nangyari sa akin dahil ako'y nagpakaalam sa kanyang salita. Amen? Praise the Lord. Our God is good. Thy word is truth. Amen? Amen. Kaya pag sinasabing walang sakdal, ang daming sakdal na nakasulat. In fact, hindi lang sakdal eh. Tayo'y punong kahoy ng buhay. Ano ba yun? Hindi na mamamatay sa mga naniniwala. Ang church na ito'y mapupuno ng katandaan. Ahaba ang kanilang buhay kung paano ang punong kahoy sa tabi ng tubigan. Ganon ang aking mga anak na lumalakad sa aking palatuntunan. At sila'y mananariwa. O sinabi ni Jesus, may ilan dito sa anumang paraan hindi mamamatay hanggang sa aking pagdating. Sinabi ni Lord Jesus yan. Sa kanya'y walang kasinungalingan. Kaya sabi niya, ituro mo sa bayan. Pero sabi ng iba, kasi sabi ni Pablo, lahat tayo mamamatay. Hindi kang Pablo ka. Amen. Hindi Pablo sila, pero tayo, kay Jesus tayo. Kung ano sinabi niya, doon tayo. Ulit-ulit ang Kulang 20, ituro mo sa kanila ang mga palatuntunan at ang mga kautusan na ipakikilala mo sa kanila ang daan ng nararapat-lakaran at ang gawang ng kanilang marapat na gawin. Gumawa tayo, palagi gagawa tayo, huwag tayong magpigil ng gawa. Pag sinabi ng Panginoon, gawin natin, pag naramdaman mo, gawin mo. Pero ang pinaka-importante dito, kapatid ko, yung kasasakdalan, huwag niyong pabayaan. Magpakabanal tayo at magpakasakdan. Ang Diyos ay kasama natin. Palapakan natin siya. Hallelujah! Ito pa. Kaya gusto ni Father God, gaya ng aral natin, knowledge of God, kailangan magkaroon tayo nito. Ang sabi po ng verse 21. Tulungan niyo ako magpasa dito. Ituro mo, o 21. Bukod dito, hahanap ka sa buong bayan ng mga taong bihasa gaya ng matatakutin sa Diyos. Ito pa rin kailangan matatalinong tao, bihasa sa salita ng Diyos. Talagang may takot sa Diyos. Kaya sila nagpakarunong, may takot sila sa Diyos. Tingnan mo, 21. Bukod dito, hahanap ka sa buong bayan ng mga taong bihasa. Magaling, ha? Magagaling. Gaya ng matatakuti sa Diyos na mga taong mapagpatutuo na mga napupuot sa masasakim o sa kasakiman at siyang mga ilagay mo sa kanila na magpuno sa mga lilibuhin, magpuno sa mga daan-daan, magpuno sa mga lilimangkuin at magpuno sa mga sasampuin. Sabi po ng Isaiah, ang church na ito ay nagiging 1,000. Sabi ako'y nagpipray, madalas po napupuyat ako.
Hanggang kasi madaling araw doon sa masarap mong pray. Nandito ako sa templo, umaharap kay Lord. Dinadalangin ko ito na Panginoon, sinabi mo na ang church na ito magiging salibo. Ako ay hindi professional, ako'y taong mababa, pero tinawag mo. Sabi mo, Panginoon, hindi ka tumatawag na walang kabuluhan. Ako'y mangmang dati, ngayon pinatalino mo sa iyong salita. At ako'y pinahigit mo sa ibang mga ngaral. Ngayon, Panginoon, ang isang libong ito mangyayari sa akin. Kung tingnan ko sarili kong karunungan, hindi ko kaya ito. Pero dahil sa iyo, wala akong di makakaya dahil kay Jesus. Yun ang gusto ni Father God. Makakaya natin. Anong gagawin ko? Ulitin natin ang 21. Bukod dito, hahanap ka ng buong bayan ng mga taong bihasa gaya ng matakutin sa Diyos. Sino kaya ito? Sino kaya tinutukoy niya dito? Sabi nga ng iba, yung tinutukoy niya, yung gustong sumunod sa kanya. Amen. Na may na taong magpapatotoo, diretsyo dito, na taong may patotoo, na mga napupuot sa kasakiman. Yan. At siyang mga ilagay mo sa kanila na magpuno sa mga lilipuin. Ito pala, darating panahon, halimbawa, Brother Ricky, nagpastor ka, pamamahalaan kita, sige sa Porak ka na, magpatutuo ka doon. Sabihin mo, ako'y taga-Porak din gaya nyo. Pero kinatagpuan ako ng Diyos sapagkat mahal ng Diyos ang Porak. Kaya nandito ako, ipabatid ang pag-ibig at pagpapala at pagliligtas ng Panginoon. Magpatutuo ka sa lugar. Amen. Mamahala ka doon. Lahat ng doon, pamahalain mo kung ilang libo man yun. Pupunta ka sa ibang lugar na maliit. Kahit kaunti yung iyong miyembro doon, pamahalaan mo na may katalinuhan. Kailangan maligtas yan. Kailangan pagdating ni Lord. Sabay-sabay tayong aalis. Amen. Ito, mamamahala. Depende sa iyong kakayahan. Pipiliin ko ang matatalino, dito ka. Pastor Graham, pamahalaan mo Manila, malaking gawain doon. Ikaw ay isang taong matalino, bihasa sa kaalaman sa salita ng Diyos. Sa Manila ka. Pag sinabi ni Pastor Graham, Tagaytay ako, Pastor. Hindi pwede yun. Huwag mong i-destino yung sarili. Sino ang magdidestino? Ang ituturo ng Panginoon sa akin. Ako magpapasya sa tulong ng Panginoon. Hindi ang sarili mo. Amen? Praise the Lord. Brother Herman, saan mo gusto? Mindanao. Gusto, nakakatakot doon. Huwag mo sabihin nyo. Ako'y sumasayo. Hindi kita iiwanan. Ang mga anghel ko'y kasama mo. Kaya kung saan ka dinala, huwag kang tututol. Amen. Praise God. Palagi ko naalala yung isang bata na nakita niya yung mga pastor, maganda yung malaki yung church, the American, the coach, sabi niya, Ma, yan ang sinabi mong magpastor na lang ako. Kasi kung may dalawang anak yung isang taong may kaya, yung isa, sabi niya sa matalino, anak, mag-doktor ka. Opo. Ay, itong anak kong, itong anak mo naman to, ano para sa kanya? Magpastor ka na lang. Mababa sa kanila, pastor, ano? Na lang eh. E di, sumunod yung bata. Nag-aaral ng Bible School. And then, dinistino sa kangkungan. Ayan. May kangkungan Baguio, di po ba? Kung saan kinukuha yung maraming kangkong. Nag-aaral sa Labrador. Di kang kangkong. Tiltil Balasenas. Tiltil, sausawan na bagoong. Tanghali, adobong kangkong. Paggabi, paksiw na kangkong. Alam nyo nangyari, isang araw, buwi yung bata, payat na payat. Sabi ng nanay niya, ano ka nang nangyari? Maayon pa ko na magpastor. Akala ko, ang pastor pagpapayaman. Ito, wala kaming kinakain doon. Ngayon ko na magpastor. Sabi niya,
Kasi nagpastor siya, nainggit lang. Nagpastor siya sa pamamagitan ng Bible School. Ang pagiging pastor ay calling po yan. Kaya ito, ulitin ko. Di humayo, sabi niya. Sabi ng Bible, lahat ng tao sa mundo makakarinig ng salita. Sabi ng Bible, oo, may nangaral, walang nakinig. And then, ulit, may nakinig, walang nangaral. Mahirap unawain yun. Anong ibig sabihin nun? Totoo, nakarinig ng aral. Nangaral ng mga pastor sa iba't ibang dako. Patunayan sa lugar ng mga kulot, mga baluga, may nangangaral din. Pero walang nakinig. Ibig sabihin, walang totoo na nakikinig dahil yung pastor na pumunta roon, pinili ng kanyang sarili habang siya'y nagsasalita, hindi maunawaan ng mga tao nagsasalita o nakikinig. Hindi siya true pastor, hindi siya true born again, hindi siya tunay na tinawag ng Diyos, tinawag niya ang kanyang sarili. Kaya siya'y nangangaral, walang laman. May nangaral na niya, walang nakinig. May nakinig, walang nangaral. Bakit? May nangaral nga, wala. May nangaral, wala. Wala yung hinahanap ng Diyos sa kanya, wala yung tinatawag na calling. Nasusulat kay ganda ng paa ng mga nagdadalang masayang balita ukol sa kaligtasan. Oh. Ano yung magandang paa? True pastor. True born again. Perfect pastor. Yun, kay ganda ng paa. Yung iba hindi magandang paa, marumi kasi ang kanyang puso. Yun, naunawaan nyo na ngayon. May nangaral, walang nakinig. May nakinig, walang nangaral. Kasi wala silang narinig na totoong aral. At walang nakinig na totoo, hindi maunawaan. Pero kayo, nandito, may nangaral, may nakikinig. Ibalita natin yan. Amen? 22. At pahatulan mo sa kanila ang bayan ng buong panahon at mangyayari na bawat lalaking usap ay dadalhin nila sa iyo, datapot bawat munting usap ay sila ang maghahatulan. Sa ganyan ay magiging magaan sa iyo at magpapasan sila ng katulong. Magpapasan sila ng tulong-tulong. Itong mangyayari sa Christ the Center. Amen. Yung simple problema, kaya niyo na. Para bang nung isang araw, may tumawag kay Ma'am Blake, pwede bang share nyo tatay ko? Oh, come on. Hindi po maganda yon. Tatay mo, hindi mo nasishare, tagal mo ng Kristiyano. Oh, may lagnat yung anak. Pastor, pwede ba pag-pray yung anak ko, puntahan nyo dito? Lagnat lang, hindi mo kaya, katagal mo ng Kristiyano. Ito, tinutungo niya dito. Kailangan yung maliit na bagay, kaya nyo na. Yung maliit na problema, kaya nyo na. Huwag nyo nang igating sa pastor. Ngayon, kung hindi nyo kaya, doon nyo dadalhin sa pastor, sa namumuno. Kung may medyo malalim ang pagiging elder niya, o sa kanya nyo ibigay. Kung hindi niya kaya, dalhin nyo na sa head ng church. Narito, magtutulungan tayo. Kaya lalaki ang church, mangyayari at mangyayari sapagkat gagamitin tayo ng Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Kailangan kasi marinig iyon at mapatig ang daan na dapat lakaran. Halimbawa, sa Psalm 143. Psalms 143. Awit 143. Doon sa verse 8, sabi niya ay ganito. Page 933 sa Psalms. Okay. Ang sabi po niya dito, tingnan ninyo. Doon sa 143 verse 8, sabi niya, iparinig mo sa akin ang iyong kagandahang loob sa kinaumagahan, sapagkat sa iyo ako tumitiwala. Ipabatid mo sa akin ang daan ng aking dapat lakaran, sapagkat itinaas ko ang aking kaluluwa sa iyo. Ito ang kanyang sinabi. Iligtas mo ako, O Panginoon, sa aking mga kaaway.
tumatakas ako sa iyo upang ikubli mo ako. Mga kapatid, alam na ninyo ito. Alam na ninyo, kapag nag-Christ ka, kapag matuwid ka, sa simpleng prayer, Panginoon, salamat po, minsan pa, iningatan mo kami sa buong magdamag. Ngayon, Panginoon Diyos Ama, ay ahayo kami muli. Ang mga anak ko, ahayo, pupunta ng eskwela. Ang anak ko, magtatrabaho. Iparinig mo sa akin ang iyong kagandahang loob sa kinaumagahan, sapagkat sa iyo ako tumitiwala. Ipabatid mo sa akin ang daan ng aking dapat lakaran, sapagkat tinaas ko ang aking kaluluwa. Noon kasi, habang dumadalangin si Haring David, walang nangangaral sa kanya, sapagkat siyang pastor. Walang higit sa kanya. Siya ay pastor. Siya ang nagtuturo. Pero ako ngayon, may nagtuturo sa akin. Ito yung kasulatan ng Diyos. Amen. Tinuro ko na sa inyo ang sinabi niya. Dumadalangin siya, ganito, ganito, ingatan mo ko sa masama, Panginoon, sapagkat sa iyo ko nagkakanlong. Ngayon alam na ninyo, kayo ay nakaredy na sa lahat ng bagay. Alam niyo na, Panginoon, alam mo kung paano ako lumalakad sa iyong kahatulan at kailanman hindi mo pababayaan ang matuwid. Alam mo na yon. At ang mga anak ko, tinitiwala ako sa iyo, Panginoon Diyos, ang divine protection may isa sa kanila, aalis silang mapayapa, uuwing mapayapa. At ang plano ko sa aking anak buhay, alam ko magtatagumpay ako sapagkat dinulog ko sa iyo ito, Ama. Sapagkat kailanman hindi mo gusto ang kalubihan, kundi ang gusto mo laging pagpapala, sapagkat sinabi mo, bawat tawagan ng aking kamay, pagpapala. Amen. Panginoon, di kanyo yun. Ang kamay nyo yung pinagpala ng Diyos. Bawat tawagan ng inyong kamay, ano man ang plano nyo sa buhay, palaging nagtatagumpay dahil sakdal na kayo. Alam nyo na ang katotohanan. Ang kinig ang kanyang salita. Kaya sabi niya, ipaalam mo, turo sa kanila. Ngayon, tinuturo ko sa inyo, mga ininibig. And last verse, ang sabi niya rito, puputulin po natin ang aral sapagkat itong aral ko, pang 5 araw. Ito, dito sa Proverbs 2, babalik tayo sa Proverbs. Kawikaan, sabi po niya dito sa verse 2, mga iniibig, o chapter 2. Doon sa verse 3, sinabi niya dito, 940 verse ng Proverbs, 940 verse, o page, sabi niya dito, sa verse 3 ng chapter 2. Oo, kung ikaw ay dadaing ng pagbubulay at itaas mo ang iyong tinig sa pag-unawa. Inulit na dito ang pag-unawa, mga brother and sister. Talagang kailangan natin ang unawa. Amen. Kailangan natin ang pag-unawa talaga. Hindi tayo pwedeng maging pagkatapos nyo narinig ito, and then, wala na. Kayo'y magpapabaya na. Yung iba, naiiwan yung Bible nila dito. Sa susunod na nyo maiiwan Bible dito, itatago mo dito sa Bible. Ibig sabihin niya, kapatid, isang linggo ka, hindi nagbabasa. May cellphone naman ako. Okay, kung yun ang hindi yung katuwiran, okay lang. Kami kayo ko na lang pag palagi naiiwan. Amen. Huwag niyo sabihin may nagnakaw ng aking Biblia. Kasi pabaya ka, di po ba? Yung intro natin kanina, kinuha yung kaalaman kay Isa, binigay kay Jacob. Pinabigay ko ang iyong Bible, iniiwan mo, huwag niyong gawin walang makalayan. Word of God yan. Amen. Praise the Lord. Sabi niya, verse 3, uulitin ko ha. Oo, kung ikaw ay dadaing at magbubulay, itaas mo ang iyong tinig sa pagnawa. Kung iyong hanapin siya na parang pila at sasaliksikin mo siya na parang kayamanang natatago, at kung magkagayon, iyong maunawa ang mga pagkatakot sa Panginoon, masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. Ito, kaya gusto niya yung kaalaman ng Diyos ay mapasa atin. Amen. Praise the Lord. Amen. Gusto niya mapasa atin ang kanyang kaalaman. Anong verse tayo? 5.
Ulitin ko, kung magkagayoy, iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon, masumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. Praise the Lord. Sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan. Sa kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan. Kanyang pinapataglay ang mga matuwid ng magagaling na karunungan. Siya'y kalasag sa nagsisilakad sa nagtatapat. Lagi yan. Saan ka man dadako, alam mo, sumasayo ang Diyos na ating Ama. Sumasayo ang Panginoon, ang Panginoon Jesus. Sumasa atin ang kanyang mga suko, mga holy angel. Bawat isang Kristiyano may isang holy angel na nag-iingat sa kanya. Kaya mag-ingat tayo, sabi ng Panginoon, na mag-ingat kayo. Baka saktan ka ng anghel na tinatagubin ko sa iyo. Nag-iingat sa iyo. Kapalad natin, may angel tayo. Pinadala ni Father God. Bukod kay Father God, tinitingnan niya tayo. At ito pa, ayaw ni Lord o ni Father na tayo malugi sa mga business natin. Pagpatuloy tayo magtatapat, ang pagpapala ay hahabol sa inyo, mag-uumapaw sa inyo. Amen. Praise the Lord. Ang Diyos ay mabuti. Kanya salita ay katotohanan. At sasabi niya, upang kanyang mabantayan ang mga landas ng kahatulan at maingatan ang daan ng kanyang mga banal. Ayaw niyang masira ang turong ito, ang kasasabdalan, ang kaalaman, ang kabanalan, at ang pagsunod sa kanya at ang banal na takot. Kung magagayon, mauunawa mo ang katuwiran at ang kahatulan at ang karampatan o bawat mabuting landas. Wow! Maalaman mo ang kahatulan. Praise God. Sapagkat karunungan ay papasok sa iyong puso at kaalaman magiging ligaya sa iyong mga kaluluwa. Kabutihan magbabantay sa iyo. Pagkaunawa ay mag-iingat sa iyo. So, walang kapahamakan. Ito ang pakinabang natin sa ating Diyos Ama bukod sa kaligtasan. Ngayon, alam na ninyo, mapayapa kayo. Kaya ingatan lang ang kabanalan. Ingatan ang ating pananalita at huwag magkasala. Are you with me? Ang aral na ito, kapatid ko, maging kayong nanonood. Sa puso ko ito, sapagkat ito ang katotohanan. Knowledge of God. Kailangan mapasa atin ayon sa ating narinig ngayon. Binigay ko sa inyo, gawin natin. At tayo'y mapagpala. Hindi tayo maiiwanan. Tandaan nyo, gusto ni Father God, ulo tayo, hindi bunto. At nagsisimulan. Amen? Amen. Ang Panginoon Diyos. Ay lahat ay tumayo at tatanggap po ng kondisyon. Itaas natin ang kamay ng dakilang Diyos. Salamat po, dakilang Diyos, Ama, sa aming mga puso. Tunay nga, lagi namin binabanggit that we are so blessed na kami pinili at tinawag mo. All that we have at kung ano kami ngayon is because of you. Lahat ng ito, dulot mo. Kaya nga, nagpapasalamat kami, Ama, for having a Father like you, for having the Lord Jesus, and for having the Holy Spirit. Truly, we are so blessed. Salamat, Ama, sa iyong mga salitang aming narinig, sapagkat tunay nga, ang iyong mga salita ay kahulungan sa amin, pagpapala sa amin, at patuloy sa aming puso, kami ay lalakad ayon sa iyong kalooban at sa iyong kahatulan. Bayan ng Diyos, patuloy ang kagalakan sa aming puso as we go on, as we move on in our lives, dahil ang dakilang Diyos ay lagi sumasa atin. Patuloy tanggapin ang bawat isa sapagkat dulot niya. Ito'y kaloob niya sa patuloy na lumalakad ng buong kasasakdalan. Ang kanyang dakilang pagmamahal, ang kanyang pagpapala, ang kanyang protection, ang buhay higit. Ito'y dulot niya sa bawat isa, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.